Nga, Kim Paulandia, off-cam harutan ng Kim Pao na lantad. May behind the scenes mula sa kanilang serye itong sina Kim Chiu at Paolo Abilino. Dito ay talagang natural na natural kung ano sila sa isa't isa. Kung kapag walang nakatutok na kamera, ang bawat harutan at pakilig nila rito ay sadyang ikinatutuwa at ikinakikilig ng kanilang fans. Eto yung gabing hindi mo na nakatulog. Ang mga Kim Paulandia. Talagang ninamnam nila ng gusto nung lumabas yung mga video na last, nung kailan lang. Pero bongga, no? Ganyan, sabi ko nga, hindi, gusto ko talaga yung moment na may paakbay. Yung ganun talaga si Paolo kay Kim. Well, Ayan, no, mga ganyan, no. Oh. para ibang nakikita ko dun sa part. Ayan, yan, diba? So, kaya matutula, sabi nga nung iba, matutulala ka na lang daw talaga pag nakita mo yung dalawa. Pag nasa harap mo yung dalawa, tas walang camera. Kaya nga galit na galit ang mga Kim Paulandia, ikinukumpara ang Kim Pao sa Aldab. Ang layo! Napakalayo, my God. Sa simula pa lang ng Aldab, wala na masyadong, hindi naman sa simula, parang nakilig naman, may kilig naman. Siguro kinukompare yung yung Aldab fans, nagganon sila katindi. Kasi syempre naabutan naman natin ng Aldab noon kung gaano rin ka Lucrecia ang mga fan di ba? Matindihan din yan, tutok na tutok. So ngayon nga, ito uli yung time na parang buong buhay nila, pinag-uusapan nila ang Kim Pao. Kasi yung parang umiikot ang buhay nila sa Kim Pao. Ang tinutukoy kasi ng Kim Pao, kinukumpara sa Aldab na ganun din daw ang mangyayari na paasa lang daw. Na parang pakilig pakilig on cam, pero off cam, wala naman talagang mangyayari hanggang sa naghiwalay na lang at hindi na nagkatuloy. Ang layo-layo. Nakita nyo naman na palagi magkasama itong dalawang ito. Kulang pa ba yung resibo? At may mga ganap sila, yung paulit-ulit na lang tayo, may ganap sila abroad na hindi naman ginawa ng Aldab. Or ginawa man pero hindi talaga ganito na palagi. As in, yung mga resibo, yung mga ayuda, napakalinaw. Yung hindi ko lang alam kung paano pumasok sa isip din ng ganun yun. Siguro meron talagang mga hindi masaya sa kaligayahan ng iba. Yung nagbabasag trip lang. Pinalalabas kasi parang lang daw, pakilig lang daw yun. Parang hanggang love team lang. Naku, hindi. No, ano ba? Just me. Kung alam nyo lang ang mga kwento ng mga taong nakasaksi mismo sa abroad at kung paano nila na-check ang galawan ng Kim Pao, pag wala sila sa camera, maloloka kayo. Mahirap lang magsalita kasi siyempre, privacy na yon ng Kim Pao Kumbaga, moment na nila yon, kaya hindi natin dapat pakialaman at hindi natin dapat isiwalat sa publiko. Paano pag sinabi ng Kim Pao, hindi naman totoo yan. Paano na? Kami nagmukhang sinungaling. Pero yung mga nandoon, kaya nilang panindigan na totoo talaga. Kasi, yun dito kasi pwede pa nilang itago Pero kasi pagdating doon sa abroad, marami kasi Pilipino at hindi mo malalaman kung Pilipino man ito, hindi baka nga Malaysian, Indonesian, di ba mga ganon, Thailand, kasi halos magkakamukha yan. Pag nagsalita na lang sa malalaman Pilipino, ibig sabihin, ibang mga artista kasi careless sila, nagpakita sila, display of affection. Di ba, public display of affection. Minsan careless sila, akala na pag nasa abroad sila, wala na makakita sa kanila. Pero, meron mga Pilipino na akakalain mo na hindi Pilipino. Kaya sila naiispatan at nagiging pulutan sila sa social media kasi meron nang nakitang pruweba. Ako, ang masasabi ko lang, kasi kung content lang ang pag-uusapan, kayang-kayang gumawa ng Kim Pao ng content silang dalawa mismo. Like for example, nung Valentine's, pwede nilang palabasin na magkasama sila para lang bigyan ng ilusyon yung mga fans. AI. Oo, para lang pakiligin ang gusto. Pero hindi sila ganun kasi for them, parang araw-araw naman silang nagkikita. Valentine, hindi naman siguro na tama na yung nagbigay ng bulaklak. Hindi na sila, wala na sila dun sa stage na kailangan, nakita naman natin yung mga effort nung mga ex ni Kim nung araw, di ba? Talagang magkalalaki ng mga bulaklak, talagang nakabalandra yun. Ganun yung dating. Eto, hindi ginagamit ng Kim Pao yung mga situation na yun para lalong paniwalain yung mga tao. Sila, nasa stage sila na pwede lang sabihin na, pinadala ng bulaklak, hindi kami nagkasama. Yung ganun lang, di ba? Walang mga date-date, hindi kami lumabas or whatever. Pero alam mo namang nagkita, alam mo namang
nagbigay ng ng something, 'di ba? Kasi kung gusto lang naman ng Kim Pao na paasahin, yung 'di ba term nila yun eh, paasa, pwedeng palabasin ng mga producer o sabihin niyo na magkasama kayo ng Valentine tapos maglalabas tayo ng picture. Gusto niyo naman ng gano'n na fake yung relasyon, 'di ba? Hindi. At least ang Kim Pao, go with the flow lang sila. Kung yun nga, what you see is what You believe. yun ang sabi ni Ray. Yun lang yun. Kung hindi man totoong Kim Pao, ngayon pa lang siguro, alam na natin na meron silang jowang iba. Malalaman at malalaman natin, hindi po pwedeng maitago yan. Pero up to this time, wala tayong nalaman na merong iba si Paolo at wala tayong Yes. nalaman na si Kim ay nililigawan ng iba. Nako, ang dami-daming matang nakatutok sa kanila. Sila nga ang kinukonsiderang may maraming fanay. Yes. Sa lahat ng mga celebrities or sa lahat ng mga love team ngayon sa panahon ngayon imposible hindi sila makitaan ng kahit kaunting mga ganyan, kaunting resibo na hindi pala sila totoo, meron pala si ganito. Si Paolo nakikitang nakipag-date Correct. ganito or ganyan, or si Kim nakitang merong kasamang namamasyal. Mga ganun. Pero wala eh. Ibig sabihin, nirespeto nitong dalawang ito ang kung ano man ang meron sila at ingat sila na makitaan sila na posibleng masabihan na hindi sila insincere sila at pinapaasa lang nila, pinapakilig lang nila ang kanilang mga fanay, ang kanilang mga solid para lang sa love team. Walang ganun. Parang hindi ko naman nakikita itong si Paolo na manggagamit. Correct. Gagamitin niya ang kanyang karera para lang makahamig, makalambat ng maraming fans, maraming supporters. At ganito rin naman si Kim. Di ba si Kim, nung nakaraan niyang mga love life, talagang nakabalandra. 'Di ba? Hindi niya pinapalabas, hindi niya istinatago ang kanyang love life para lang paasahin o para lang paniwalain na ang mga fans na single siya at pwede siyang maipartner sa kung kani-kanino. Yung ganon, walang ganon. Hindi manggagamit itong dalawang ito at gagamitin lang mga fans dahil ayaw naman nilang makasakit ng damdamin ng iba. The same way na ayaw rin din naman silang masaktan ng iba. Hindi, basta ako, ngayon nga lang ako nakakita ng ng love team or tandem na may ganyan, yung halimbawa Kim Pao Love. Yung parang, hindi naman umabot yung iba sa ganyan na kailangan may show na silang dalawa lang talaga. At talagang nakafocus lang sa Kim Pao. Kasi nangangulugan lang yun, talagang sabi mo, ang Kim Pao, Kim Paulandia, ang pinakamaraming fandom talaga sa ngayon na kaya talagang pumuno ng iba't ibang concert sa iba't ibang lugar. So, tama na yung si Paolo pwede naman niyang magsabihin na wag na tayo sa concert, hindi naman ako talaga, yun nga, di ba, hindi naman ako ganyan na nagko-concert talaga. Although nagsishow, pero hindi talaga yung buong show silang dalawa lang. Pero syempre, alang-alang yun din sa pagmamahal din yan sa mga fans At saka, si Paolo parang gagawin niya ito dahil gusto niya. Hindi niya ito gagawin dahil kailangan niyang kumita. Kasi gusto niya na yung ginagawa niya. Pero wag mo siyang pipilitin sa mga bagay na hindi talaga niya nakasanayan. Although, gumigive in na rin talaga siya. Kaya for sure sa Kim Pao Love, sa concert na yan, mapapasayaw din si Paolo. Yun ang sinasabi. Kumakanta siya pero hindi siya, pagdating sa sayawan, medyo talo siya. Mukhang kay Kim talaga yung part na yon. Tsaka basta pagkakilala natin kay Paolo, katulad nga sinabi mo, si Paolo talaga hindi siya love team actor. Ayaw niya ng mga ganyan kasi siya yung tipo ng artista ang gusto niyang subukan lahat ng mga genre. Yes. Gusto niyang i-maximize, yung i-showcase lahat ng mga talent niya bilang isang aktor. Hindi siya ganyan. May mga artista nga na pagdating ng mga ganito, parang sunod-sunod na ng mga love team, mga Medyo ganito. Umay na sila, ayaw Yeah. na. Lalo na pag wala talaga silang nararamdaman para sa kanilang kapartner na parang hindi na gustong ipilit sila ng bonggang-bongga sa mga... Naku, ang dami-dami niyan ngayon, di ba? May Dustin nga, di ba? Dustin and Mika. And then, Bianca and, di ba si... Will. Dustin at saka si Bianca, tapos si Will, si Mika. Yung mga, ang dami-daming mga ganyan. Pero the mere fact na itong si Paolo ay pumayag na sunod-sunod na puro love team ang kanyang mga project at meron mga pakilig pa na mga Yes. shows sa mga ganon. Ibig sabihin,
Meron talaga silang dalawa ni Kim. Parang feeling ko nga hindi na feeling ko lang ha. Parang ito yung point sa career ni Paolo na ngayon niya lang na nai-enjoy ang love team na meron siyang nararamdaman, na meron siyang compassion, na meron siyang pagmamahal, meron siyang respeto, at meron siyang gustong alagaan. Well, siguro gusto lang talagang, may mga naiingit din talaga. No? Gusto rin parang kahit papano, Ayaw confused. nila ng Ayaw na masaya successful. Oo. Ayaw na masaya ang ibang Kim Paulancia. Oh, ayan na, Kim Paulancia, super na kami ni Dondo na baka naman. Sobra na, di ba? Hindi, pero yung may kita natin ngayong March, nako, excited na ako. At saka si April. Yes, of Mukhang may intriga mode na naman pagdating sa tambalan ni na Kim Chiu at Paulo Avellino. Tungkol sa isyong off-cam harutan na sinasabing sumingaw, normal talaga sa isang sikat na love team na bawat kilos, on-cam man o off-cam, ay napapansin at napag-uusapan. Lalo na kapag may chemistry na nakikita ang fans, mabilis talagang mag-viral ang kahit simpleng kulitan, tinginan o biruan. Pero mahalagang tandaan, hindi lahat ng nakikita o naririnig online ay kumpirmado. Madalas, haka-haka lang o interpretasyon ng fans ang kumakalat. Natural lang ang pagiging close ng magka-love team. Kung may harutan man off-cam, posible rin na bahagi lang iyon ng pagiging komportable nila sa isa't isa bilang magkaibigan o magkatrabaho. Mas lumalalim ang kilig kapag may mystery. Aminin natin, mas naeengganyo ang supporters kapag may hindi todo lantad na sweetness. Doon nabubuo ang excitement. Sa totoo lang, kung may sumingaw mang kwento tungkol sa off-cam moments nila, mas nagiging patunay lang ito kung gaano kalakas ang interes ng publiko sa kanila. Pero hanggat walang direksyong kumpirmasyon mula kina Kim o Paulo, mananatili itong usap-usapan. Ikaw, sa tingin mo ba natural lang nakulitan niyo ng magkaibigan o may something more na? Sa balitang off-cam harutan umano ni na Kim Chiu at Paulo Avellino, masasabi ko na hindi na ito nakakagulat, lalo na kung gaano kalakas ang chemistry nila at kung gaano ka-invested ang fans sa tambalan nila. Una sa lahat, normal lang ang kulitan sa set. Kapag matagal nang magkasama sa project ang dalawang artista, natural na magkakaroon ng closeness at comfort level. Hindi ibig sabihin agad nito na may relasyon na. Minsan, pagiging professional at magandang working dynamic lang talaga. Pangalawa, malakas ang kilig factor nila, kaya mabilis mag-viral ang kahit simpleng interaction. Sa panahon ngayon, isang tinginan, isang tawanan, o isang candid moment lang pwede nang gawing malaking balita online, lalo na kung may mga fans na laging nagbabantay sa bawat galaw nila. Pangatlo, hanggat walang kumpirmasyon mula sa kanila, mananatili itong spekulasyon. Mas maganda pa rin na respetuhin ang personal space nila. Kung may totoo man, sila mismo ang dapat magsabi sa tamang panahon. Sa kabuuan, ang ganitong balita ay patunay lang kung gaano kalakas ang hatak nila sa publiko. Pero bilang observers, mas maganda siguro na i-enjoy ang kilig nang hindi masyadong nag-a-assume. Ikaw ba? Naniniwala ka na may namumuong real score o tingin mo pure work chemistry lang? Kung pag-uusapan ang balitang off-cam harutan umano ni na Kim Chiu at Paulo Avellino, masasabi kong ito ay isang classic na sitwasyon ng isang love team na may malakas na chemistry, kaya kahit simpleng kulitan lang, nagiging malaking usapin. Una sa lahat, hindi may kakailan na malakas ang appeal ng tambalan nila. Simula nang magsama sila sa project, marami na talagang nakapansin ng natural na koneksyon nila. Hindi pilit, hindi awkward. Kapag may sumingaw na balitang may harutan off-cam, automatic na iniisip ng fans na baka may something deeper. Pero kung tutuusin, normal lang naman sa dalawang taong komportable sa isa't isa ang magbiruan at magkulitan, lalo na kung madalas silang magkasama sa trabaho. Pangalawa, kailangan din nating tingnan ang kultura ng showbiz at fandom sa Pilipinas.
Kapag may love team na patok, bawat kilos binibigyan ng kahulugan. Isang tinginan pwedeng gawing may malalim na ibig sabihin. Isang tawanan pwedeng gawing nahuhulog na. Ang social media pa ang nagpapabilis ng pagkalat. Isang insider comment o blind item pwede nang mag-trending. Pero mahalaga ring maging balanse. Hanggat walang malinaw na kumpirmasyon mula sa kanila, lahat ay mananatiling haka-haka. Hindi rin fair sa kanila kung bawat personal na interaction ay bibigyan agad ng romantikong kahulugan. May posibilidad na close friends lang sila na nagkakasundo, professional partners na may magandang working relationship, o baka naman talagang may namumuong spesyal pero pinipiling panatilihing pribado. Ano man ang totoo, ang malinaw ay may genuine connection silang nakikita ang tao. At minsan, yun ang dahilan kung bakit effective ang tambalan, kasi hindi scripted ang vibe. Sa huli, ang ganitong balita ay patunay lang kung gaano sila ka-relevant at ka-in-demand. Mas maganda siguro na i-enjoy ng fans ang kilig nang hindi masyadang nag-a-assume. Sa tingin mo ba, mas nakakakilig kapag mas low-key at may mystery o mas gusto mo yung lantaran at diretsyo ang sagot? May ilan pa akong maidadagdag sa isyong off-cam harutan ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Number 1, psychological factor ng fandom. Kapag nag-invest ang fan sa isang love team, nagiging mas observant sila sa micro-expressions, yung simpleng pagngiti, paglapit o body language. Minsan doon nagsisimula ang mga interpretasyon. Hindi naman ito masama. Bahagi ito ng pagiging supportive. Pero minsan, napapalawak lang ang kwento dahil sa excitement. Number 2, the power of unscripted moments. Mas nakikilig ang tao sa mga candid or raw moments kumpara sa scripted scenes. Kaya kapag may nagsasabing may harutan off-cam, mas tumitindi ang interes. Parang mas authentic, mas totoo. Pangatlo, timing at publicity. Sa showbiz, minsan ang ganitong balita ay kusang lumalabas dahil mataas ang visibility ng project nila. Hindi man sinasadya, nakakadagdag ito sa buzz at mas lalong napag-uusapan ang tambalan. Number 4, personal growth ni Kim at Paulo. Kung mapapansin, pareho silang mas composed at mas private ngayon kumpara sa mga nakaraang nilang chapter sa buhay. Kaya kung may closeness man, posible rin na mas pinipili nilang panatilihing low-key at hindi agad ibalandra sa publiko. Number 5, boundaries and respect. Mahalagang paalala rin na artista sila pero tao pa rin sila. May karapatan silang magkaroon ng private moments na hindi kailangang gawing content o issue. Sa kabuuan, ang ganitong balita ay nagpapakita kung gaano kalakas ang impact ng tambalan nila. Pero mas maganda kung ang excitement ng fans ay may kasamang respeto at tamang pag-intindi. Sa tingin mo ba, mas lalong lalakas ang Kim Pao dahil sa ganitong intriga o dapat ba nilang panatilihin ang tahimik at mysterious na approach?